Makakalakad pa talaga ako? Malungkot na sabi ni Amor kay Lucas nang tingnan ng dalaga ang mga binti niyang may benda. After 3 days, may operasyon ka ulit, so don't lose hope, okay? Magdasal tayo na magiging maayos ang takbo ng operasyon mo sa mga susunod na araw. I can assure you that, Amor. Hinalika ni Lucas sa noo ang dalaga. Madaling araw pa lang, di na makatulog ulit si Lucas at ganon din si Amor dahil panay ang pag-aalala ng dalaga sa kanyang sitwasyon. Magpahinga, matulog ka Lucas, babantayan kita, wika ni Amor. Kahit nasa ganong sitwasyon na siya, naiisip niya pa rin na alalahanin si Lucas. Umiling ang binata. Don't worry about me, I'm fine. Mas nag-aalala ako sa'yo. Gusto mo bang kumain? Sabayan mo ko. Dahil alam kong hindi ka pa rin kumakain dahil sa akin? Shh, don't say that. Nagkape naman na ako so hindi pa ako nagugutom. Hindi maganda sa katawan ang puro kape na lang, Lucas. Lagyan mo rin ang kanin ng sikmura mo. Hindi porket hindi kita nakikita na hindi kumakain ayos lang. Tipid ng umiti ang binata, tsaka tumango. Fine, let's eat together. What do you want? Linda and Leia bring you lots of food. Painitin ko lang nang makakain na tayo. Nagtiim ang bagang ni Amor na makita kung paano siya asikasuhin ni Lucas. Habang nagsasalita ang binata, pakitango lang siya at peking umingiti. Alam niya sa kanyang sarili na hindi madali ang sitwasyon, lalo na't hindi siya makalalakad. Dumulog ng mini kitchen si Lucas. Pinainit ang mga ulam at kanin sa microwave. Naglagay ng tubig sa baso matapos ihanda sa maliit na mesa ang pinggan at kubyertos na may gulong. Dinala yon ni Lucas sa gilid ng kama ni Amor matapos painitan ng ulam at kanin. Kagad ding inasikaso ni Lucas si Amor habang ang dalaga hindi namalayan na lumuluha na pala ito. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Saan? Sabihin mo. Humihikbi na si Amor dahil bigla na lang umalma si Lucas. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng nangyayari sa akin. Kung wala kayo, saan kaya ako pupulutin ngayon? Paano na lang kung namatay ako sa trahedyang yon? Malamang wala ako rito. Lucas, kahit di na ako makalalakad, ayos lang. Basta wag mo lang akong iwan. Natatakot na kasi ako eh. Kagading niyakap ni Lucas si Amor. Mas lalong humagulhol ang dalaga nang maramdaman ng mainit na yakap ni Lucas sa kanya. I am not gonna leave you, Amor. Kahit anong mangyari, gagawin kong lahat makalakad ka lang ulit at kapag gumaling ka na, hindi na ako papayag na may mangyayaring masama pa sa'yo. You stay sa bahay. Don't worry about anything, everything. I will keep you safe habang buhay na kasama mo ko. Tayo hagulhol ang naging gante sa mga sinabi ni Lucas. Di magawang magsalita dahil sa kakaiyak nito. Kinabig at hinahaplos ni Lucas ang likuran ni Amor nang sa gayon maibsan ang nararamdaman ng dalaga. It's okay, it's okay. You're fine, you're safe with me. I love you. Without you, I'm nothing. Since day one na nakilala kita, nagbago ang buhay ko. Since day one that I first saw you, I also told myself that we will meet again. Kumalas ng yakap si Lucas. Pinunasan ng binata ang luha sa pisngi ng dalaga at saka ngumiti. Kaya yung pangalawang beses natin na pagkikita sa presinto, natakot pa ako nun. Actually, hindi sa korte ang una natin pagkikita. Ha? Anong ibig mong sabihin na hindi sa korte ang una nating pagkikita? Our first meeting is on the street. I mean, on the road. Way back 2015. I just got back from Canada. Well, it's a long story. Hindi naman na siguro maaalala yon. Tila hindi makapaniwala si Amor sa revelasyon na narinig na ito mula kay Lucas. Nagkaroon ng hiya ang dalaga nang sabihin ni Lucas na sa kalsada siya nito unang nakita. Well, bakit ayaw mong ikwento? Panahon ng dugyutin ko pa naman yon kaya ayos lang. At least nakita mo ko na patas akong lumaban sa mundo. Hindi ko kailangan ng backer sa trabaho. Sa lansangan ako nagtatrabaho eh. Diskarte para mabuhay ang sarili. Taon 2015, Parañaque, Philippines. Welcome back, Sir Lucas. Long time no see. It's just 7 months. 7 months is a long period na rin po yun. Maraming nagbago. Sir, kamustang gala? Well, so far boring. Kaya bumalik ako ng Pilipinas dahil makulit ng tatay ko. Ah, trabaho po ba? Oo sir, magtrabaho ka na para di ka nakulitin ni Judge Montenegro. Whatever, life is too short. Then make it shorter. Joke lang sir. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas nang tatawa-tawa si Mario sa kanya. Kinuha ang maleta nito at tinagay sa compartment ng kotse.
Kagad din pumasok si Lucas sa backseat, tsaka hinayaan na magmaneho si Mario. Saan po ang bagsak? Mansyon. I wanted to see my mom first. Miss ka na ni Ma'am Celeste? Napabaling na lang sa labas ang tingin ni Lucas nang wala na itong sasabihin. Alas 5 ng hapon, kasagsagan ng trapiko dahil uwian galing ng trabaho, maingay na mga sasakyan, sigawan ng mga tao sa kalye at mausok na kalsada. Nothing's changed. Nakapalumbaba na sabi ni Lucas. Nasa labas pa rin ang tingin. Maya-maya naupo siya ng maayos na makita mga batang kalye na sinasalubong ang mga sasakyan. Namamalimos at sumasabay sa mga kalyer vendor na nagtitinda ng mga tubig, chicheria at iba pa. Napahiling na lang ang ulo niya na makita ang isang babae. Napatanong din siya sa kanyang sarili na may mga ganyang edad din pala ang kumakalat sa kalsada at manloloko ng tao. Kunwari sasabihin ibibili ng pagkain pero ang totoo pala isusugal lang ng mga ito. Nico, halika rito. Nako kang bata ka, malalagot ako sa nanay mo, kakatakbo mo dyan sa gilid ng daan. Hoy, bata! Napangiwi si Lucas nang mapukaw ang atensyon nito sa isang dalagang babae sa tabi ng daan. Hinahabol ang batang lalaki na tatawid sa kabilang kalye. Nico, ay, pasintabi po, patawad po. Sa mismong gilid ng pintuan ng sasakyan ni Lucas, nahinto ang dalagang babae na humahabol sa batang lalaki sa gitna ng kalye. Street is not a playground. Sir Lucas, nasa Pilipinas tayo. Normal ang ganitong eksena. Whatever. It's too risky and dangerous. Dapat nasa loob na sila ng kanilang pamamahay sa mga oras na to. Hindi yan dapat pakalat-kalat sa lansangan. Hindi maalis sa isipan ni Lucas ang mukha ng dalaga na nakita niya sa lansangan. Maganda ang ngiti na animoy walang iniisip na problema o hindi iniisip ang kahirapan sa buhay. Napatingin siya sa kabilang kalye kung saan naroroon ang dalaga. Hawak-hawak ang kamay ng batang lalaki habang pinapatahan niya ito dahil iyak ng iyak. You are too young to experience this kind of life. If only there is a chance to meet you, and if our paths cross again one day, maybe I can give you a good life in God's will. Napabuga ng hangin si Lucas nang maisip na malabo ang sinasabi nito. Alam niya na pag-alagala lamang sa lansangan ang ganyang mga tao. Kaya imposibleng mabigyan ng pagkakataon na makilala ang babaeng yon. At nang makalipas ang ilang araw, hindi inaasahan ni Lucas na makikita niya ulit ang babaeng yon na nakita niya sa lansangan. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na sa kalsada o sa lansangan, kundi sa korte na mismo at pinapatawan ng kasong pagpatay sa kanyang ama-amahan. At doon nagkaroon ng interes si Lucas sa babaeng nagngangalang Ina Amor Contreras. And we meet again, Miss Contreras. Salita ni Lucas nang pauwi na siya ng bahay nito matapos niya na makilala ang dalaga dahil sa kompanyero nitong si Attorney Legaspi. I will help you and change your life. You won't be wandering the streets this time. Aniya at napangiti na lamang sa kawalan. Wow ha, detalyado talaga, Attorney Montenegro. You know how much I hate you? Hate me? May ganun pala. Gusto mong mapabuti ang buhay ko pero ayaw mo sa akin. Ano yun? The more you hate, the more you love? I don't know. Masyado kang makulit. As far as I remember, tanong ka ng tanong. Nakakairita ka, nakakainis, at ang sarap mong isako. Pero naisip kong napakabata mo pa ng mga araw na yon at napaka-inosente. Pero aminin mo, gusto mo talaga ako, no? Di naman tinanggihan ni Lucas ang tanong ni Amor sa kanya. Inamin niyang habang tumatagal ang pagsasama nila sa iisang bahay, nagkakaroon ng kakaibang nararamdaman si Lucas sa kanya. In denial ka lang noon kasi naisip mong bata pa ako. Pero alam mo ba may isang gabi na nawala ka sa katinoan mo? As far as I'm concerned, Miss Contreras, naalala ko yon. Lahat ng ginagawa ko sa iyo, tandang-tanda ko kinabukasan. May kalahati sa isipan ni Amor na naniniwala siya at kalahati naman hindi. Ayaw rin kasi ikwento ni Lucas sa kanyang buong detalye dahil masyado na raw matagal iyon. Parang walang may iniindang sakit si Amor sa mga oras na yon dahil sa mga kwentuhan nila ni Lucas na walang katapusan. Balik tanaw ang ginagawa nila dahil gusto ni Lucas makitang nakangiti at tumatawa si Amor. Hindi rin namalaya ni Amor na halos maubos niya na ang pagkain na ihinanda sa kanya. Bawat salita nito sinusubuan siya ni Lucas.
Bakas din sa mata ni Lucas kung gaano siya kasaya ng mga oras na yon. Sa gitna ng pagsubok, nagawang ipakita ni Amor na lumalaban siya. Maraming salamat sa masarap na umagahan na rin dahil alas 6 na ng umaga. Nabusog ka ba? Sinabayan mo pa kasi ng flashback kaya ayun, halos naubos ko lahat. Good, may gusto ka pa ba? Just tell me, Amor. Sunod-sunod naman umiling ang dalaga na nakangiti. Maya-maya ay napahawak siya sa kanyang mga binti at sa kanya iyon hinaplos. Makakalakad din ako? Inawakan ni Lucas sa mga kamay niya. Maya-maya, hinaplos niya rin ang mga binti ni Amor at saka hinalikan iyon. Lucas! Gagawin ko lahat, Amor. Gagawin kong lahat, makita lang ulit ikaw na nakakalakad. Tsaka tinignan si Amor at ngumiti. I love you more than you know. Magaan na hinaplos sa plos ni Lucas ang mga binti ni Amor. Lucas, I'll always cherish you. I'm head over heels for you, Amor. Lumipat si Lucas sa uluhan ng kama, tsaka niyakap ang dalaga. Naging emosyonal naman si Amor dahil sa walang katapusan na pagmamahal ni Lucas sa kanya. Alas 10 ng umaga nang dalawin ng pamilya si Amor. Masaya ang lahat na makitang maayos si Amor, ngunit di rin maiwasan na malungkot dahil sa kalagayan nito. Nasabi na ba ni Lucas sa'yo na may operasyon ka? Tanong ni Tyron. Maraming salamat at dumalaw ka, Kuya Tyron. Lahat kami nag-aalala sa'yo. Ano, may masakit ba sa'yo? Sabihin mo lang ha. Huwag mong itago dahil malalaman din namin yan. Paano na lang kaya ako kung wala kayo? Siguro wala ako rito ngayon at abala naman kayo sa inyong mga trabaho. Nagpapayaman pa ng gusto. Huwag mo nang isipin yan. Isipin mo ngayon. Magpagaling ka dahil magiging best man pa ako ng kapatid ko sa kasal ninyo. Kumunot ang noo ni Amor sa sinabi ni Tyron. Maya-maya nagkibit balikat si Tyron tsaka nagsalita ulit. Bakit? Ayaw mo bang asawahin si Lucas? Siguraduhin mo lang na tama ang mga desisyon mo sa buhay kapag ayaw mo sa kanya. Aminado naman ako na sigurado na ako sa kapatid mo. May tanong lang ako. What? Baka gusto mong mauna ka na lang muna? Parang nagmamadali ka, Engineer Montenegro. Yung ngisi ni Tyron ay alam ni Amor na may ibig sabihin yon. Ayaw niya na lang pakialaman dahil magsasabi naman si Tyron sa kanya kung gugustuhin ito. Makalipas ang 3 oras na kwentuhan, nagdesisyon ng umalis. Not, but not sure. Ani at tumawa na lang. By the way, I need to go back to the site. Babalik ako after time out. Magpagaling ka. See you. Tumango lang si Amor. Nagpaalam din si Tyron sa mga magulang nito at kay Lucas na mauuna muna. Di rin nagtagal sumunod ang mag-asawang Montenegro, ngunit bago umalis ang ama kinausap muna ang panganay na anak. The next day is Montales' first trial. Can you come? Amor's surgery that day. What time is it? Sorry if I did not pay more attention to the case. Amor is my priority as of now. It's 11 in the morning. Don't think about the case now. I will take care of it. For now, don't leave Amor. She needs you more. Thank you, Dad. Nandiyan naman si Mario para i-update ako. We go ahead now. See you later. Nang makaalis si Alfredo at Celeste, bumalik si Lucas sa hospital bed ni Amor, saka inayos ang kumot ng dalaga sa katawan. Hindi ka ba uuwi? Hindi. Why? Hindi ka pa kasi nakapagpahinga. Kahapon pa yung suot mo. Dito na ako maliligo. May shower naman sa banyo kaya pwede na. May mga damit din ako at mga utensils. Ganun ba? Pero kailangan mo rin magpahinga, Lucas. Tumango ang binata. I will take my shower first, then pwede na. Iwan muna kita saglit, ha? Nasa loob ka lang ng banyo, Lucas. Maya-maya, papasok rin ang nurse na nag-rounds kaya ayos lang. Take your time. Okay then. Bago pa pumasok sa banyo si Lucas, ginawaran niya muna ng halik sa noo ang dalaga. Di rin nagtagal pumasok ang isang nurse na nag-round. Kinumusta siya nito ng may magandang ngiti. Ma'am Contreras, ito po ang gamot ninyo. Take this thrice a day po after meal. Tsaka maglalagay po ako ng antibiotic sa dextrose niyo po ha. Medyo masakit to pero tiisin lang. Sige, ayos lang. Wait, what is that? Lucas, anong ginagawa mo? Napabulala si Amor nang bigla na lang lumabas ng banyo si Lucas na ang kalahating katawan nito ay walang saplot. Tanging ibaba lamang ang natatakpan ng tuwalya. Napatanga naman ang nurse na makita si Lucas na lumapit sa kanya tiningnan ng mga gamot na ipapainom at ituturo kay Amor. Hoy, hindi ka man lang nahiya?
May ibang tao sa kwartong to. Diyos me ka naman, Lucas. Nasaan ang delikadesa mo? Imbes na sagutin, nagpatuloy si Lucas sa pag-iimbestiga sa mga gamot. Sir, gamot po ni Ma'am Contreras. Ito po ang daily report niya since yesterday after ng operation niya po. Sinusisa ni Lucas lahat. Pati na rin ang daily report ng chartboard ni Amor ay tiningnan ni Lucas. Nang makontento, ibinalik niya iyon sa nurse saka humarap kay Amor. Nakakrus pa ang mga braso dahilan humalma ang magandang katawan. Napatungo si Amor at umiling, "For your safety." Binalingan niya rin ang nurse. "Ipaalam mo muna sa akin bago ka magbigay ng mga gamot niya, okay? Nurse Aguilar?" Yes sir. Magbibigay na po ako ng antibiotic niya po. At saka tinignan ang dalagang babae na hindi man lang kinausap si Amor. Napabuga ng hangin sa kawalan ang dalawang dalaga na makapasok ulit sa banyo si Lucas. "He's scary," saad ng nurse. "Pagpasensyahan mo na lang, miss." Napangiti ang babae. "Boyfriend niyo po, ma'am?" Grabe. Nang dahil sa kanya, nagkaroon tuloy ako ng mataas na standards pagdating sa isang lalaki. Sana all. He is a lawyer. Mabait siya at ang mga pamilya nito. Oo, masasabi mo na lang talaga na ang tataas sa expectations mo pagdating sa lalaki kung ganyang uri ng lalaki ang makikita mo. OMG, baka po may kapatid siya o mga pinsan, ma'am. Ireto mo na lamang po sa akin. Meron, pero ewan ko na lang yun. Magkaibang ugali nila. Ganun po ba? Ayan po, ma'am. Tapos ko na pong iturok ang antibiotic ninyo. Sige po, ma'am. After 5 hours, babalik na po ako. Salamat, Miss Aguilar. Napabaling si Amor sa pintuan ng banyo upang makalabas ang nurse. Kung nakakalakad lang siya, talagang susugurin niya si Lucas sa loob ng banyo at pagsasabihan. Ngunit, naisip niya rin na hindi magandang ideya yon dahil alam niya na kapag pumasok siya ng banyo ay hindi na to makakalabas kaagad. Makalipas ang kalahating oras, bihis na si Lucas at kumalat na rin ang pabango nito sa buong kwarto ni Amor. Hindi kaagad matimpla ang pagmumukha nito ni Amor dahil doon. "May lakad ka? Sobrang bango mo naman, attorney." "I didn't spray a perfume. Sabon ko lang to." "Wow ha, sabon lang palang naaamoy ko? Anong sabon ba yan at sobrang bango?" "Perla, yung puti." Biro niya at saka lumapit kay Amor. "Amoyin mo." Saka niya niyakap si Amor. "Hoy, magdamit ka nga muna. Kabagin ka sa ginagawa mo eh. Tsaka wag kang lumapit sa akin, amoy gamot ako." Naupo si Lucas sa kama. Hinawi ang buhok na humarang sa mukha ng dalaga at nilagay yon sa likuran ng tenga. "I love you, Amor. Hindi importante sa akin ngayon kung amoy gamot ka o hindi ka naligo. Ang importante sa akin ngayon gumaling ka nang sa gayon magawa mo ulit ang mga gusto mo kapag naging successful ang operation mo. Let's go travel abroad. Libutin natin ang mundo." "Masyado mo naman akong binubola, Montenegro ha? Mamaya niyan maniwala na ako." "Nagsasabi ako ng totoo." Pilit na ngumiti si Amor. Makalipas ang 2 araw, 12:00 ng tanghali nang ilalabas si Amor sa kwarto nito at ililipat sa operating room. "Lucas, natatakot ako. I'm here. Hihintayin kong matapos ang operasyon mo dito sa waiting area. Fighting." Tumingin si Lucas sa mga nurse na nagtutulak ng stretcher. Tumango ito. "Please, take care of her." Mahigpit ang pagkakahawak ni Lucas sa mga kamay ni Amor. Ayaw bitawan ng binata dahil sa pag-aalala nito. "Gawin niyong lahat na makakaya ninyo." Tsaka niya binalingan si Amor ng tingin at ganun na lamang ang paglapit ng binata sa dalaga upang halikan niya ito sa noo. Maya-maya ay idinikit ni Lucas ang noo nito sa noo ng dalaga tsaka mataimtim na nagdasal. "God, you are the divine healer. Please help Amor for her operation and her healing." Hindi maitanggi ang emosyon ni Lucas sa mga oras na yon. Naiwan siya sa bukana ng pintuan, natanaw si Amor papalayo hanggang sa mawala na ito sa paningin nito. Naupo siya sa waiting area. Maya-maya nakatanggap to ng tawag mula kay Mario. "Mario, kamusta ang hearing?" "Sir Lucas, masama pong balita." Kagad napatayo si Lucas sa sinabi ni Mario. "Speak," wika niya. "Hindi na tuloy ang hearing. Patay na ho si Montales." "What? Paano nangyaring patay na?"
Natagpuan ang katawan nito sa loob ng selda niya, nakatali sa kisame. Napakuyom ng kamoo si Lucas nang marinig ang masamang balita na yon sa kanya. Dali-dali siyang bumalik sa kwarto ni Amor upang panoorin ang eksklusibong balita tungkol doon. Napabuntong hininga na lang siya ng malalim. Limb lengthening is a method of surgery for increasing the length of the limb. The bone is elongated as well as the muscles, nerves, blood vessels, and all other tissues. 1 hanggang 2 oras tatagal ang operasyon, depende rin sa seryosong fracture. Pero sa kalagayan ni Amor, kailangan talagang bigyan ng mahabang oras. Kamusta na? Hindi ba tapos? Magta3 oras na. Serious fracture, Tyron. Nakita mo naman yung x-ray sa mga binti niya, hindi ba? Guys, sana maging successful ang operasyon ng mga binti ni Amor. Nga pala, nakita mo na ba ang balita tungkol kay Montales? Tumango naman si Lucas. Suicide daw, pero duda ako. Hindi suicide ang nangyari? Duda rin ako, pero malay ba natin? Baka nga siguro nag-suicide dahil nahihiya ng humarap kay Amor. Imagine, 8 taon niyang pinaikot sa mga palad nito si Amor. Kahit ikaw, napaikot din niya sa mga palad niya. Yeah, I can't believe what she did, but rest in paradise to her. Sana masaya siya sa napili nitong desisyon. Hangal ka talaga. Makahangal to? Hoy, Mr. Civil Engineer, Tyron Montenegro, for your information, paano magiging masaya ang patay na siya mismong pumatay sa kanyang sarili? Kasalanan yun sa Diyos. Wow, Mr. Attorney Lucas Montenegro, dinamay pa ang Diyos? Bait-baitan? Nagmistulang mga bata kung magbardagulan ang 2 magkapatid sa gitna ng paghihintay kay Amor na matapos ang operasyon nito sa binti. Yesterday, saan ka pumunta? Kailan ka pa naging concern sa akin? Binalingan niya ang kapatid at saka tiningnan ng masama. Are you hiding something, Tyron? Hindi ka sa site bumalik kahapon, sabi ng personal assistant mo. Magsabi ka ng totoo habang maaga pa. Huwag kang magbigay ng malaking problema kina mama at papa. Hindi na ako 15 anyos para ipaalam sa inyo kung anong ginagawa ko at saan ako pumunta. Mind your own business, look. Kung meron man akong tinatago, akin na lang yon. Labas na kayo doon. Siguraduhin mo lang. Napabuntong hininga si Tyron, tsaka kinabig ang balikat ng kapatid. Ngumiti ito at nag-cross ng braso. Actually, nothing. Never mind and don't mind me. Napailing na lang si Lucas at naupo sa waiting area. Hindi niya na muna inaalala ang pagkamatay ni Liza Montales dahil mas importante si Amor sa mga oras na yon. Makalipas ang 3 oras at kalahati, lumabas si Amor sa operating room. Sa tulong ng mga nurses at doktor, matagumpay na naisagawa ang operasyon nito sa magkabilang binti. It is common to spend up to a week in the hospital. Sometimes a cast is placed on the leg for 3 to 4 weeks. Healing is complete in 8 to 12 weeks. The person can go back to regular activities all this time. Thank you so much, Doc, and to your team. As I pledge and it's our obligation, Attorney Montenegro. Pwede nang ibalik sa kwarto si Miss Contreras. Hintayin nyo na lang na magising within 24 hours to 48 hours. Pagising niya, sa kanya lang mararamdaman ang kirot at ang sakit. Pero may gamot din naman for anti-pain para hindi siya masyadong mag-suffer ng sobra sa sakit. Well done, Doc. Maraming salamat. Wika ni Tyron, tsaka nilapitan ng stretcher kung saan naroon si Amor, mahimbing na natutulog. Nang maibalik si Amor sa kanyang kwarto, inusisa ni na Tyron at Lucas ang binti ng dalaga. Parang normal pa din sa loob ng limb nito, kaya hindi mo masasabi na nagkaroon ng operasyon si Amor sa kanyang binti. Matagal pa bago siya makakalakad. Kailangan niya pa rin ng wheelchair or ng sablay. Sabi ng doktor, several months. Salita ni Tyron nang tinulungan si Lucas na ayusin ang kumot nito sa katawan. Nga pala, aalis muna ako ha. Tumawag kasi sa site si Allen. Kailangan ko lang alamin kung ano yon. Baka gabi na rin ako makakabalik dito. Bumaling muna saglit si Tyron kay Amor. Maya-maya kinabig niya ang balikat ni Lucas tsaka lumabas ng silid. Maingat na sinarado ni Lucas ang pintuan. Hinawi ang kortina upang magkaroon ng liwanag ang silid at gayon na rin ang sikat ng araw. 1 hanggang 2 araw tulog si Amor dahil sa gamot. Gusto ni Lucas na pagising ni Amor liwanag kaagad ang bubungad sa kanya at ang maaliwalas na mukha ni Lucas.
Napangiti ang binata nang lapitan niya ang dalaga na mahimbing na natutulog. Kumuha siya ng upuan at saka ipinwesto ni Lucas iyon sa gilid ng kama. Naupo siya at pinagmasdan ng dalaga. Konting tiis na lang, makakalakad ka na. Sa ngayon, magpahinga ka nang sa gayon, magkaroon ka ng maraming lakas. Kinuha ni Lucas ang kaliwang kamay ni Amor, tsaka magaan na hinaplos yun. Mamaya-maya hinalikan ng likod ng palad, tsaka dinampi ang kamay sa pisngi nito. Let's get married, Ina Amor Contreras. Tsaka tumayo si Lucas at hinalikan ng noon ng dalaga. Makalipas ang 24 oras, tulog pa rin si Amor. Talagang ang kinabukasan pa magigising ang dalaga ayon sa doktor. Walang ibang bumibisita maliban sa angkan o kamag-anak ng Montenegro. Kumbaga, eksklusibo lang sa Montenegro ang pagbisita kay Amor. Walang ibang makakapasok, maging ang pulisya o investigador ay hindi pinahihintulutan ni Lucas na makapasok. Hindi pa ba siya gigising ngayon? Nakangiting salita ng ina na si Celeste. Bukas pa, kung pwede nga sana mamaya sagot naman ni Tyron.